Nawawala na kay Putin ang Transnistria, hindi dahil sa pananakop o digmaan, kundi dahil bumagsak na ang sistemang sumusuporta rito. Sa loob ng maraming taon, pinanatili ng Moscow ang kontrol sa pamamagitan ng mahigpit na pagkakahawak sa Moldova, gamit ang gasolina, enerhiya, at lohistika bilang mga paraan ng pagpuwersa. Nawala ang kapit noong Disyembre 15 nang kunin ng Moldova ang fuel terminal ng Lukoil sa paliparang pandaigdig ng Chisinau. Ang terminal na ito ay choke point ng Russia na nagdadala ng kuryente at transportasyon sa bansa. Tinawag itong hakbang sa pambansang seguridad ni punong ministro Alexandru Montano ng Moldova. Ngunit ang epekto, naputol ang supply ng Transnistria mula Moscow. Noong Enero 1 sa hating gabi, sabay na nagpatupad ng ganap na blockade ang Ukraine at Moldova laban sa Transnistria. Tanda ng pagbabago sa kanilang polisiya. Tara, pag-usapan natin kung bakit mabilis nagiging mainit na geopolitical na lugar ito ngayon. Dahil sa agresibong kilos ni Putin noong 2025, unti-unting nawawala ang katapatan ng rehiyon sa Kremlin. Iyan ang dahilan kung bakit mahalaga ang sandaling ito. Ang pagbagsak ng Transnistria ay hindi lang lokal na kwento. Isa itong babala na nagpapakita ng mga bitak sa buong post-Soviet na imperyo ng Russia. Umatras muna tayo at suriin natin mismo ang Transnistria para makita kung bakit matagal nang nakatutok dito ang Moscow sa maliit na piraso ng lupa na ito. Ito mismo ang Transnistria, isang makitid na piraso ng lupa sa tabi ng ilog Dnistra, sa pagitan ng Moldova at Ukraine, na may habang 200 kilometro at lapad na halos 30 kilometro. Ngayon, sa mapa, mukhang maliit ito na parang madaling mapansin, pero sa loob ng mga dekada, malaki ang naging papel nito na lampas sa laki niya. Nakatira roon ang 300 at 50,000 katao, karamihan ay nagsasalita ng Ruso at tapat sa sistemang Soviet. Ang kabisera, Taraspol, ay tila naiwang nakaraan. Nananatili ang mga estatwa ni Lenin at mga simbolong komunista sa mga pampublikong lugar at gusali ng gobyerno. Ang paglalakad sa lungsod ay parang nasa buhay na museo ng Soviet, hindi tulad ng Europa. Sa Moscow, mahalaga ang rehiyong ito dahil pinapatunayan nitong kayang kontrolin ng Rusya ang kapangyarihan sa Europa kahit walang formal na pag-angkin ng lupa. Tahimik na kontrol, walang watawat o hangganang binago. Matagal gumana ang ilusyon, ngunit ngayon nababasag na ito. Ang kontrol na iyon ay nag-uugat pa noong simula. Ang Transnistria, dating Soviet Moldova, ay nabuo mula sa sumunod na kaguluhan. Nang bumagsak ang Soviet Union noong 1991, idineklara ng Moldova ang kalayaan. Ngunit maraming tao sa silangan ng Ilog Dnestra ay natakot noon. Nasa pabrika ng Soviet ang kanilang trabaho, Ruso ang gamit sa paaralan, at nabuo ang kanilang pagkakakilanlan sa sistemang biglang nawala. Ang kalayaan ay hindi nila naramdaman bilang kalayaan, kundi parang isang pagkawala. Malalim at personal ang takot na iyon. Nag-aalala ang mga tao na mawawala ang kanilang wika, kabuhayan, at lugar sa lipunan. Naniwala ang marami na palalayasin sila ng bagong estadong Moldovan. Kaya lumala ang takot at nauwi ito sa laban at digmaan. Sinikap nilang manatili sa sistemang Soviet na iniwan ng Moldova. Noong 1992, lumala ang tensyon at nauwi sa labanan. Nagbanggaan ang puwersa ng Moldova at separatista sa Transnistria. Maikling labanan pero marahas. Daan-daan ang namatay at libo-libo ang nawalan ng tirahan. Habang lumalala ang sitwasyon, pumasok ang tropang Ruso bilang tagapamayapa, hindi mananakop. Nahinto ang labanan dahil sa kanilang presensya. Ngunit natagalan ang solusyon sa sigalot. Simula noon, naging iba ang Transnistria. Hindi opisyal na bahagi ng Rusya, pero parang kabilang na rin. Naging isang frozen conflict ang rehiyon, na parang naipit sa panahon, at tahimik na pinamamahalaan mula sa Moscow. Hanggang ngayon, may humigit kumulang 1,500 sundalong Ruso na nananatili roon. Palaging paalala kung sino talaga ang may hawak ng kapangyarihan para sa Rusya. Napakakapalad ng mga frozen conflict tulad ng Transnistria para sa kanila. Nagbigay ito ng impluensya ng walang pananagutan hanggat umiiral ang Transnistria. Hadlang pa rin ang kinabukasan ng Moldova. Hindi sila makasali sa NATO o makamit ang buong integrasyon sa European Union. Natural, ayaw ng alyansa tumanggap ng bansang may hindi pa natatapos na sigalot sa teritoryo. Ang makitid na lupang iyon ang naging kandado sa ambisyon ng Moldova na ikinatuwa ng Kremlin. Ngunit hindi lang hadlang ang Transnistria, ito rin ay pressure valve. Pinanatili nitong hindi sigurado at umaasa ang Moldova sa Moscow. At naging lugar ito para subukan ng Russia
ang mga bagong paraan ng kontrol na hindi napapansin ng mundo. Muling lumitaw ang modelong ito sa Abkhazia, South Ossetia, at silangang Ukraine. Pareho pa rin ang formula. Kontrol pero walang aneksasyon, impluwensya pero walang balita, benepisyo pero walang pangmatagalang gastos. Ilang taon din itong halos perpekto. Umabot sa tugatog ang lakas noong 2022 nang magdulot ng takot ang pananakop ng Russia sa Ukraine na maaring sumunod ang Transnistria. May satellite images ng pagsasama ng tropang Ruso malapit sa Ukraine-Moldova border. Kumalat ang chismis ng paglusob sa Donetsur para palayain ang rehiyon o gumawa ng land bridge mula Donbas patungong Garison. Nagbabala ang kanluraniing analyst na posibleng gawing base ng Moscow ang Transnistria para sa pag-atake sa Odessa o Timog Ukraine. Tinanggap ng mga makaruso ang posibilidad. Habang naghahanda ang Moldova sa pinakamalala at natitigilan ang mga puwersang Ruso sa Ukraine. Bigo ang mga planong iyon, kaya naging pabigat na outpost na lang ang Transnistria imbes na lunsaran ng pag-atake. Hindi gaanong nabahala ang rehiyon dahil matatag pa rin ang sistema at mahalaga ang Russia. Tapat ang Transnistria basta't Moscow ang tagapagtanggol at pinagmumulan ng pagkakakilanlan, ngunit marupok ito at nakasalalay lang sa isang kondisyon. Kailangang patuloy na magbigay ang Russia at sa loob ng mga dekada, tunay nga nitong ginawa iyon. Ang kapit ng Russia sa rehiyon ay nabuo sa loob ng 3 dekada, kaya't naging matatag at lubos na naka-integrate sa lahat ng bagay sa rehiyon. Hindi umalis ang peacekeeper, tahimik ang intelligence network, at ang mga desisyon sa Tiraspol ay ayon sa interes ng Moscow. Ang totoong kontrol at pera ng katapatan ay nagmumula sa pagiging dependent. Ang Transnistria ay umaasa sa gas mula Russia. Libre ito at tuloy-tuloy. Hindi kino-question o binayaran ng rehiyon. Imbes, napunta ang gastos sa utang na 11 bilyon sa pangalan ng Moldova. Ginamit nila ang mas murang gasolina sa pagpapatakbo ng malalaking plantang nagsusupply ng kuryente sa bansa. Perpektong setup ito. Ang gas na ito ang nagpapainit ng bahay, nagpapatakbo ng pabrika, at nagpapanatili ng industriya. Hindi lang basta gas ang usapan. Saklaw ng subsidya ang araw-araw at direktang konektado sa Kremlin ang mga pasaporte ng Rusya. Sinasabi ng media ng estado na tagapagtanggol ang Rusya at banta ang Moldova. Sa pagdaan ng panahon, naging normal at bahagi ng pagkakakilanlan ang pag-asa. Kalaunan, tila di na masisira ang sistemang ito. Lahat ng institusyon, negosyo, at politikal na personalidad ay umaasa sa Moscow. Ang Transnistria ay parang permanente na. Parang isang peklat na hindi na mawawala sa mapa ng Europa. Pero ang pagiging umaasa ay laging may tinatagong kahinaan. Ang mga sistemang nakasalalay sa tulong mula sa labas ay tumatagal lang hanggat nagpapatuloy ang tulong na iyon. Ang kontrol ni Putin sa Transnistria ay hindi kailanman nakabatay sa magkaparehong mga pagpapahalaga. Ito ay nakabatay sa mga transaksyon. Binabayaran ng Russia ang mga gastusin na nanatiling tapat ang Transnistria. Sa sandaling huminto ito, mabilis na kumakalat ang mga bitak. Dumating ang sandaling iyon noong Enero 1, 2025 nang tumigil ang daloy ng gas. Sa araw na iyon, pinutol ng Russia ang supply ng gas. Ang pagputol ni Putin ng gas sa Transnistria ay hindi lang teknikal na hakbang. Isa itong sinadyang akto ng kalupitan na ginawang sandataang taglamig. Sa pagputol ng mahalagang supply na iyon, ipinakita ni Putin na kahit ang kanyang mga kaalyado ay mga piyesa lang, na maaaring itapon kapag kailangan para sa kanyang layunin. Nang putulin ang gas, naniwala si Putin na pinipilit niya ang Transnistria. Inakala niyang sobrang umaasa ang rehiyon, kaya ang pag-alis ng mahalagang supply ay magtutulak sa kanila sa mas malalim na pagsunod. Sa kanya, paalala ito ng kapangyarihan. Tandaan, ang Transnistria ay estado sa loob ng estado. Dahil dito, apektado rin ang Moldova. Nagsisikap si Chicino na mapalapit sa Europa. Umasang makasali sa European Union at makalayo sa impluwensya ng Moscow. Ang pagputol ni Putin sa gas ay nagpapakitang nakakadena ang kinabukasan ng Moldova sa sigalot sa sarili nitong lupain. Habang nag-aalboruto ang Transnistria, malinaw na hindi makakaabante ang Moldova sa Europa nang hindi nadadamay ang paghihirap ng rebeldeng rehiyon. Hindi ito lakas kundi desperasyon. Dahil di makuha ng Russia ang katapatan sa kasaganaan o katatagan. Kaya umaasa ito sa takot at paghihirap. Pinakita ni Putin sa Transnistria na walang laman ang kanyang imperyo. Hindi ito nagpoprotekta, kundi sinasakal lang. At sa huli, ang lamig mismo ang naging kanyang sandata. Ang nakakakilabot na simbolo kung hanggang saan kayang gawin ng Moscow para panatilihing mahina ang Moldova. Habang humihingi ng tulong ang Transnistria, tumanggi ang Russia
magbigay ng alternatibo sa rehiyong umaasa rito. Tinanggihan ang pag-redirect ng gas sa Turk Stream o Trans-Balkan Pipelines. Opisyal, sinisi ng Moscow ang utang ng Moldova, ngunit sinadya talaga ang hakbang na ito. Malinaw sa mga analyst at leader ng Moldova na energy blackmail ito para pabagsakin ang pro-European na gobyerno bago ang eleksyon. Hindi pinoprotektahan kundi inaalay ang Transnistria, na ipinapakita ng desisyong iyon ang matagal ng tinanggihang katotohanan. Para sa Kremlin, pawn lang ang Transnistria na ginagamit ni Putin. Malaki agad ang epekto ng biglaang pagsasara. Lumamig ang mga bahay, nagsara ang pabrika, at nahirapan magbukas ang paaralan. Gumuho agad ang pangako ng Russia. Sa unang pagkakataon sa loob ng mga dekada, nagsimulang mabasag ang katapatan. Laging mabagsik ang taglamig sa Transnistria, na umaabot sa sub-zero ang temperatura sa ilang pagkakataon. Hindi tulad ng mga nakaraang taglamig. Iba ang taglamig na ito. Dahil naubos na ang gas, naging mahirap ang araw-araw na buhay at naging karaniwan na ang pagkawala ng kuryente. Unti-unting bumabagsak ang ekonomiyang matagal nang sinusuportahan ng subsidya. Halos 500,000 katao ang sasalubong sa taglamig na walang init o tubig. Kasama dyan ang libu-libong Ukrainian refugee na tumakas sa digmaan pero ngayon naipit sa bagong krisis. Nagdeklara ang rehiyon ng economic state of emergency dahil paubos na ang gas at lumalala ang krisis sa humanitarian. Nagbigay ng emergency aid ang European Union para sa kuryente at pagpainit. Pero pansamantalang solusyon lang ito at nananatili pa rin ang problema. Hindi na maasahan ng political elite ng Tiraspol ang suporta ng Russia. Akala nila tutulong ang Moscow kapag nagkaproblema. Pero ngayon, hindi na. Ang dating kapanatagan ng pagiging palaasa ay naging bitag na ngayon. Lalong lumala ang krisis noong Enero 1, 2000 at 26 nang magpatupad ng blockade ang Moldova at Ukraine sa Transnistria. Isinara ang lahat ng tawiran, hinigpitan ang inspeksyon sa adwana, at hinarangan ang himpapawid, riles, at daan maliban kung sumusunod sa mahigpit na patakaran sa seguridad ang mga kalakal at tao. Dahil dito, ang rehiyon ay mula sa isang maluwag na gray zone ay naging mahigpit na nakasarang enclave. Natuluyang pinutol ang mga di-formal na linya ng supply na sumusuporta sa 1,500 sundalo ng Rusya at sa ekonomiyang separatista. Hindi na makakadaan ang gasolina, kagamitan, o supply na hindi nasusuri. Ipinakita ito ng Moldova bilang isang hakbang sa seguridad upang buwagin ang mga network ng impluwensya ng Rusya. Habang tiniyak naman ng papel ng Ukraine na walang magiging puwang sa 400 at 50 kilometrong hangganan. Ibinunyag ng blockade ang kahinaan ng Moscow. Dahil hindi na nila kayang magpadala ng supply sa kanilang outpost nang hindi nanganganib na magkaroon ng lantad na labanan, puro reklamo na lang ang nagagawa ng Rusya para sa mga Transnistrian. Dahil sa pag-iisa at hirap ng taglamig, mas umasa ang araw-araw na buhay sa tulong ng Kisinaw at kanluran kaysa Kremlin. Hindi lang pisikal, pati psikolohikal ang krisis. Ang gas, di nakikita pero laging naroon. Ang pagkawala nito ay nagwasak sa ilusyon ng pagiging permanente. Ang pananahimik ng Moscow ay mas mabigat kaysa banta. Sa katahimikang iyon, may mahirap na tanong na lumilitaw. Isang tanong na iniiwasan ng mga tao sa loob ng 30 taon. Kung hindi pa natilihin ng Rusya ang ilaw, sino ang gagawa nito? Uy, sandali lang. Kung nag-e-enjoy ka dito, sumisid ka pa sa isa sa pinakakakaiba at hindi masyadong napapansin na kwento ng geopolitika sa mundo ngayon. Pabor naman, pindutin mo na ang subscribe button. Patuloy kong tatalakayin ang mga mabagal na pagbagsak ng imperyo, tahimik na pag-ipit sa mga hangganan, at ang mga sandali kung kailan biglang bumibilis ang kasaysayan. Ayokong mapalampas mo ang susunod. Mag-subscribe, i-ring ang kampana, at panoorin kung paano binabago ang mapa ng post-Soviet. Balik tayo sa kwento. Mas lalamig pa ang sitwasyon para sa Moscow. Nang maputol ang gas mula Rusya, unang naranasan ng Transnistria ang mabuhay ng walang Moscow. Dahil dito, nakialam ang Moldova at Ukraine. Sila na ngayon ang may kontrol. Matagal nang tinurong kalaban ng Rusya ang Transnistria. Agad namang umaksyon ang Moldova dahil sa mga emerhensyang hakbang. Nanatiling may kuryente at mainit ang bahay. Bukas ang supply. Sinusuportahan ng Ukraine ito, tumutulong ilihis ang enerhiya at kalakalan palayo sa Moscow. Ang matagal nang sinasabing imposibleng mangyari ay unti-unting nagkatotoo sa aktual na panahon. Gumagana ang Transnistria kahit walang direktang pakikialam ng Rusya. Nagbigay ang Brussels
ng milyong emergency funding para makabili ng gas, habang pinalaki ng Romania ang export ng kuryente para mapanatili ang grid. Sa unang pagkakataon, nakita ng mga tao sa Transnistria na ang tulong ay tuloy-tuloy na dumarating hindi mula sa silangan, kundi mula sa kanluran. Nagbigay solusyon ang Europa, samantalang puro dahilan lang ang Russia. Malakas ang mensahe ng kooperasyon. Tiningnan ng Moldova ang krisis bilang pag-abandona ng Russia, hindi panghihimasok ng kanluran. Mahalaga ito. Ang mga dating umaasa sa Moscow ay ngayon nakikita na ang tulong ay galing sa mga kapitbahay at institusyon sa kanluran. Habang nag-aatubili ang Russia, naging mahalaga ang papel ng Ukraine sa pagpapatatag ng Transnistria nang hindi nagpapadala ng sundalo o direktang humaharap sa Russia. Pinrotektahan ng Kyiv ang soberanya ng Moldova at pinahina ang kontrol ng Moscow. Ang matagal na pagdepende ng rehiyon ay unti-unting nagbago. Hindi dahil sa dahas, kundi sa pangangailangan. Lumampas ang pagbabago sa usapin ng enerhiya. Bagamat nagsimula itong baguhin kung paano iniisip ng mga tao ang tungkol sa kapangyarihan mismo. Kung kaya nilang harapin ang ganitong krisis nang wala ang Moscow, nagiging duda na ang kontrol ng Russia. Unti-unting lumalakas ang kumpiyansa dahil dito. Ipinakita ng Moldova na ang pagtutulungan ay koordinasyon, hindi kaguluhan. Pinatunayan ng Ukraine na kayang lampasan ang awtoridad ng Russia. Habang lumilipas ang mga buwan, ang mga karaniwang tao ay nakaangkop din. Sa halip na maghintay sa Moscow, umasa sila sa mga lokal na network, mga panrehiyong institusyon, at pagtutulungan sa mga karatig bansa. Noon, ideolohiya ang umiral. Pero dahil sa takot, napatigil ang rehiyon. Ngayon, pangangailangan na ang nagtutulak dito. Pinakamalinaw ito sa mas batang Transnistrian na di tulad ng kanilang magulang. Hindi masyadong nostalgic sa Soviet. Sa halip, mas inaalala nila ang tuloy-tuloy na kuryente, maaasahang trabaho, at mga serbisyong talagang gumagana. Ang proteksyon ng Russia ay tila malayo sa araw-araw na pangangailangang panatilihing bukas ang mga paaralan at negosyo. Ang mga Ukrainian na tumatakas sa digmaan patungong Moldova ay nagkwento tungkol sa pambobomba ng Russia. Tumawid sa Dniester ang mga kwentong iyon at binago ang pananaw ng mga tao. Kaya mas naramdaman at naging totoo ang banta ng kapangyarihan ng Moscow. Nagboluntaryo ang kabataan para sa civil defense at pinalitan ng mga alkalde ang Soviet na bandila ng bandilang panawagan ng kapayapaan. Nagbago rin ang opinyon ng publiko. Ayon sa mga survey sa Taraspol, dumarami ang sumusuporta sa neutralidad, mas malapit na ugnayan sa European Union at mapayapang pakikisalamuha sa Moldova. Mas naging kaakit-akit ang mga ugnayang pang-ekonomiya sa Chisinau kaysa sa unti-unting nababawasan na padala mula Russia. Patuloy na lumago ang kalakalan sa pagitan ng mga hangganan at ang mga lokal na negosyo ay pumuno sa mga kakulangan. Hindi pinansin ng Moscow ang araw-araw na buhay at tumingin sa kanluran. Hindi dahil sa ideolohiya, kundi dahil gumagana ang koneksyon. Ang kuryente mula Moldova ang nagpapanatili ng ilaw. Bumibili ang Europa ng lokal na produkto at umaabot sa paaralan at ospital ang supply mula Ukraine. Dahil dito, tila walang saysay ang propaganda laban sa kanluran. Mas naririnig ang sigaw ng gutom at dilim sa mga tahanan kaysa sa mga islogan. Pinalakas ng mga hakbang na ito ang pagbabago at ginawang estratehikong hakbang ang pangangailangan. Wala nang connection palabas. Hindi na makontak ng Transnistria ang Moscow. Kaya umaasa na lang ang negosyo at residente sa Moldova na daanan para sa pangangailangan. Ang mga tropang Ruso na mababa na ang morale ay nahaharap sa nauubos na supply. Kaya napipilitan silang magbigay ng tahimik na mga konsesyon tulad ng pagpayag sa limitadong mga humanitarian corridor sa ilalim ng pangangasiwa ng Chisinau. Hindi ito aksidente. Layunin ng Moldova at Ukraine na bawasan ang kapangyarihan ng Russia ng walang labanan. Pinapakita na maaaring maresolba ang frozen conflict sa pagkakaisa, hindi sa pananakop. Habang lalong tumitindi ang blockade sa unang bahagi ng 2026, nagiging malinaw na hindi lang gas ang nawawala sa Transnistria, kundi pati ang mismong lifeline nito sa imperyong pinagmulan nito. Ang maliliit na hakbang palayo sa Russia ay nagbukas ng mas malalaking oportunidad. Ang reintegrasyon ay nagiging mas praktikal na ngayon. Nang mapatunayang kaya ng Moldova ang krisis ng walang Moscow, nag-iba ang politika. Sinimulan ng mga leader sa Chisinau ang praktikal na usapan sa reintegrasyon gamit ang mga sistemang nagpapadali sa araw-araw. Hindi sa pagbabanta o puwersa, inaayos ang patakaran sa kalakalan at sinimulan uli ang planning ng infrastruktura. Naging mas predictable ang galaw sa Dniester. Ramdam na ng mga tao sa magkabilang panig ng ilog ang mas matibay na koneksyon. Sa huling bahagi ng 2025, hindi na naghihintay ang Moldova sa naantalang usapan. Sa tulong ng Europa at Estados Unidos, nagsimula silang bumuo ng plano para sa muling pagsasama.
Hindi nakaasa ang planong ito sa lumang format na 5+2 na wala namang narating. Sa halip ay nakatuon ito sa mga totoong proyekto. Dinisenyo ang kalsada at tulay para pagdugtungin ang magkabilang panig ng Dniester at itinakda ang mga bagong highway na mag-uugnay sa Ukraine at Romania sa Transnistria. Tahimik na tinrato ng mga budget at pamumuhunan ang Moldova bilang iisang bansa. Unti-unti, nagkakatotoo na ang muling pagsasama. Malinaw na sinabi ni Ambassador N. Chisinau ng Ukraine na katawa-tawa ang pag-aangkin ng Russia sa papel sa muling pagsasama. Pinaalala niya na minsan nang tinangkang sakupin ng Moscow ang bahagi ng Moldova na nagpapakita ng paghina ng impluensya ng Russia doon. Unti-unting nawawala ang kanilang kapangyarihan. Kinumpirma ng eleksyon noong Setyembre, 28 ang pagbabago. Nanalo ng halos 50% ng boto ang pro-European Union na PAS party ni Pangulong Maya Sandu. Malakas ang tagumpay na nagpatunay na nabigo ang propaganda ng Russia, tulad ng nangyayari sa Armenia at Gitnang Asya. Lumalayo na ang mga pamahalaan sa Moscow at lumilingon sa Europa. Sa Moldova, hindi ito pananakop kundi pang-akit. Lalong tumitibay ang katatagan, pamilihan at integrasyon sa Transnistria habang humihina ang impluensya ng Russia. Malinaw ang mensahe, ang kinabukasan ay papunta na sa kanluran at wala na sa Moscow ang lakas. Umingay ang kanlurang momentum noong Enero 12, 2026 nang ihayag ni Pangulong Maya Sandu na susuportahan niya ang pagkakaisa sa Romania kung may referendum. Ipinahayag ni Sandu na ang mga bansang maliit tulad ng Moldova ay hirap mabuhay mag-isa dahil sa pandaigdigang presyon, kaya ipinakita niya ito bilang pananggalang laban sa Russia. Ang pagkakaisa ng Romania, miyembro ng European Union at NATO, ay agad magdadala sa Moldova at Transnistria sa parehong alyansa. Iniiwasan ang mahabang negosasyon at alitan. Itinampok ni Sandu ang integrasyon sa European Union sa 2030 bilang pangunahing layunin at binigyang linaw na bukas ang lahat ng opsyon para makaiwas sa impluensya ng Moscow. Ayon sa survey, halos 1/4 lang ng Moldovan ang sumusuporta. Pero dahil may 1.5 milyon ng may Romanian citizenship, buhay pa rin ang ideya. Sa gitna ng mga banta, bangunggot ito para kay Putin. Maaaring burahin ng mapayapang pagsasanib ang Transnistria at gawing hangganan ng NATO ang kuta nito nang walang putukan. Ang matapang na pananaw na ito ay bunga ng patuloy na paghina ng impluensya ng Moscow na makikita sa mahigpit na aksyon ng Moldova laban sa kontrol ng Russia sa enerhiya. Ang pagsamsam sa ari-arian ng Lukoil ay bahagi ng pattern. Matagal nang ginamit ng Russia ang libreng gas para kontrolin ang Transnistria. Bagamat kontrolado ng mga kumpanyang Ruso ang fuel network ng Moldova, mahalaga ang airport fuel complex dito. Nang lantad ang kahinaan dahil sa parusa, agad umaksyon ang Moldova. Noong Nobyembre, pansamantalang pamahalaan ang ipinatupad bago tuluyang nasyonalismo na nagbawas ng impluensya ng Moscow ng walang alitan. Matagal nang ginagamit ng Russia ang enerhiya bilang sandata na nagpapakabit sa Moldova sa silangan at nagpapanatili ng kanilang pag-asa. Ang pagtigil ng supply ng gas ang nagpasira sa sistemang iyon at lalo pang pinalala ng pagsamsam sa Lukoil ang pagkakabiyak nito. Habang pinalawak ng Chisinau ang pinag-uunan ng enerhiya at mas lumapit sa Europa, naramdaman ng Transnistria ang epekto. Kaunti na lang ang kontrol ng Russia, unti-unting nawawala ang pagdepende, at ang mga praktikal na pangangailangan ay naglapit sa rehiyon sa isang nagkakaisang Moldova. Pinatibay pa ng ekonomiya ang pagbabagong ito. Simula 2016 ang mga negosyo sa Transnistria ay may access sa European Union, Moldova Free Trade Network. Sa kasalukuyan, halos 80% ng mga export ng rehiyon ay napupunta sa mga pamilihang Europeo na mas mataas ng malayo kaysa sa kalakalan sa Russia. Mas mahalaga ang katotohanan iyan kaysa sa mga salita lang. Nagbibigay ito ng bentahe sa Chisinau nang walang puwersa, katatagan at pag-unlad ang insentibo na di na matapatan na ng Moscow. Mas naintindihan ito ng elitista sa Tiraspol. Matagal silang nakaasa sa yaman at suporta ng Moscow. Pero ngayon, tila hindi na ito mapagkakatiwalaan. May ilang tahimik na nagbago. Nagrehistro sila ng mga kumpanya ayon sa mga patakaran ng Moldova para mapanatili ang access sa European Union. Pinalawak nila ang kalakalan papuntang kanluran habang patuloy na ipinapakita sa publiko ang katapatan sa Russia. Ang kaligtasan ay nangangahulugan ng pagbabalansi, hindi ng pagputol. Sa unang beses sa 30 taon, ang kinabukasan ng Transnistria ay hinuhubog na hindi lang sa Moscow. Ang realidad na ito ay umaaling-awngaw na lampas sa ilog Dnista. Inihahayag ang kahinaan ng post-Soviet na estratehiya ng Russia at gaya ng inaasahan mo,
Agad na nakita ng Russia ang mga pagbabagong ito. Naramdaman ng Moscow na dumudulas ang kanilang kontrol at agad silang nag-ingay bilang tugon. Nagbabala ang mga opisyal, nagbanta ng parusa ang state media, at nagsalita ang tagapagsalita tungkol sa matinding kahihinatnan. Pero mahina ang mga banta nila. Galit at tampo ang tunog ng mga salita. Ngunit alam ng Transnistria na walang laman iyon. Hindi na mukhang malakas na taga-suporta ang Russia, kundi parang ingay lang ng isang makapangyarihang bansa. Lumitaw ang kahinaan sa militar ng 1,500 Russian peacekeepers sa Transnistria ang naipit at naputol ang ugnayan dahil sa digmaan sa Ukraine. Barado ang supply, hindi palagian ang pagpalit ng tauhan, at mahina ang lohistika. Mabagal ang dating ng pyesa at gasolina mula Russia, kadalasan dahil sa Moldova. Kinakalawang ang lumang tangke ng Soviet, luma na ang radyo, at mababa ang morale ng mga sundalong nagbabantay sa nakalimutang outpost habang nanonood ng labanan sa iba. Ayon sa mga kanluraning analyst, ang muling paglipat at mga nasawi sa Ukraine ay nagpaunti sa kanilang hanay, kaya't ang dating ipinagmamalaking simbolo ay naging pabigat na lamang. Naipit ang hukbo, kaya naglunsad ang Moscow ng propaganda. Nagbabala sa kaguluhan, pakikialam ng kanluran, at panganib ng muling pagsasama. Sa Transnistria, abala ang mga tao sa sariling kaligtasan. Hindi nakakatulong ang mga banta sa pagpapatakbo ng pabrika, pagpainit ng apartment, o pagpapatuloy ng negosyo. Ang Russia ay labis na napagod dahil sa digmaan at mga parusa, at nawala na ang kakayahan nitong kumilos ng matindi. Bumagsak din ang diplomasya, natigil na ang 5+2 na pag-uusap na wala ang papel ng Moscow bilang tagapamagitan. At bawat bigong pananakot ay nagpapatunay lang ng parehong punto. Kaya pa ring magsalita ng Russia. Pero hindi na ito makakilos gaya ng reklamo ng Moscow. Nag-adapt ang mga tao, gumawa ng epektibong lokal na solusyon, at lumapit sa Moldova na tumutugon sa tunay na problema. Mas mahalaga ang institusyong mabilis tumugon kaysa malayong taga-suporta. Bawat banta ng Russia sa rehiyon ay nagpapakita ng kahinaan nila. Ngayon, huwag mo akong intindihin ng mali. Hindi agad nawala ang katapatan sa Soviet na gawi. Walang malalaking protesta o pagtanggi sa Russia. Tahimik na binago ng mga tao ang buhay nila mula sa loob. Praktikalidad ang pumalit sa pag-asa, pag-iingat sa sarili sa takot. Sa paglipas ng panahon, ang pagbabagong iyon sa tao ang unti-unting nagpaluwag sa impluwensya ng Russia ng mas epektibo kaysa sa anumang direktang pagtutol. Dito nagtatapos ang pagiging lokal na kwento ng Transnistria. Mahalaga rin ang nangyayari sa kusina, silid-aralan, at paggawaan tulad ng sa sundalo o pipeline. Ang mga tao sa rehiyon ang gumagawa ng pinakamahirap na gawain, ang bawiin ang kontrol sa kanilang buhay araw-araw. Mas malaking banta sa Kremlin ang mabagal at tuloy-tuloy na pagbabago kaysa sa anumang hayagang labanan. Habang nagngingit-ngit ang Moscow sa lumalalim na impluwensya ng Russia, mahirap sagutin. Ano ang mangyayari kung sumabog ang tensyon? Tahimik na pinag-aralan ng mga analyst ang mga posibilidad, at ang nakikita nila ay hindi lakas, kundi kakulangan ng mga opsyon para sa Moscow. Isang senaryo ang naglalarawan ng sagupaan sa kahabaan ng Ilog Dniester. Kahit doon, limitado ang maaaring kalabasan. Mabilis makakakilos ang Rapid Response Unit ng Moldova para agad mapigilan ang gulo. May senaryo rin ng paglusob ng Russia mula timog Ukraine patungong Transnistria. Pero mas hindi ito makatotohanan. Matibay ang depensa ng Ukraine at mabilis matutukoy ng Western surveillance ang anumang paglusot bago magsimula. Kapag gumalaw ang tropa, agad malalaman at mapipigilan ang plano. May nagsasabi na posibleng magkakaguluhan sa Tiraspol na suportado ng Kremlin, pero panandalian lang ito. Ngayon, mas mahusay na ang intelihensiya ng Moldova. Mas nakikipag-ugnayan sa Ukraine at may karanasan na sa mga pagsasanay. Agad nilang nahaharang ang anumang kaguluhan bago lumala. Laging nauuwi sa parehong resulta. Hindi nagkakaroon ng ganap na kontrol ang Russia. Pero marami pa rin ang hindi naniniwalang aatras agad ang Russia. Noong Disyembre ng 2025, nagtaas ng alarma ang intelihensya ng Ukraine tungkol sa kakaibang mga galaw sa loob ng Transnistria. Inilarawan ng kanilang mga ulat ang mga reservistang tinawag pabalik sa serbisyo, mga armas na inilalabas mula sa mga imbakan, at mga grupong sabotahe na sinanay upang makalusot sa mga hangganan para sa Kiev. Mukhang binubuksan ng Moscow ang bagong presyon patungong Odessa para pahabain ang depensa ng Ukraine at ipaalala sa Moldova ang marupok na kalagayan nito sa Chisinau. Mabilis ang naging tugon. Mariing itinanggi ng ministro ng depensa ng Moldova ang mga paratang. Tinawag itong pinalalaki para manakot. Iginiit niya na walang nakikitang pagdami ng mga sundalo at walang palatandaan ng paghahanda para sa isang pag-atake. Mataas ang nakataya para sa Moldova,
na nagmamadaling maging miyembro ng European Union. Anumang senyales ng paglala mula Russia ay maaring magpahina sa tiwala ng publiko at magdulot ng takot at pagkakabaha-bahagi, eksaktong gusto ng Kremlin. Mas komplikado ang realidad. Kaunti lang ang puwersa ng Russia sa Transnistria at hiwalay sa supply, kaya malabong mag-opensiba. Pero hindi kailangan ng Moscow ng malaking hukbo para manggulo. Dahil sa chismis, pagsasanay, sabotahe, at kaguluhan sa rehiyon, mapipilitan ang Ukraine na ilihis ang yaman nito patimog at panatilihing pinipressure ang Moldova. Kahit ang mga bulong lang tungkol sa mobilisasyon ay sapat na para lumikha ng tensyon. At ang tensyon lang ay maaaring magpabagal sa landas ng Moldova papuntang Europa. Ang lumalabas ay isang marupok na balanse. Maaaring mahina ang Rusya para sa malaking opensiba, pero kaya nitong magdulot ng kaguluhan. Sa sulok ng Europa, ang kaguluhan ay sandata na nagbibigay ng oras sa Moscow, manggulo sa mga kapitbahay, at panatilihing balisa ang rehiyon. Pero heto ang mahalaga. Kung magagyera, mananatili ito sa lupa dahil walang eroplanong pandigma ng Rusya ang tatawid sa NATO systems na malapit lang. Ibig sabihin, sa lupa magaganap ang labanan at mga drone, mobile artillery, at electronic warfare ang magdedesisyon ng resulta. Namuhunan ang Moldova nitong mga taon at mabilis na nagmodernisa. Tumaas ng 68% ang gastos sa depensa noong 2023. Nagbigay ang European Union ng Air Defense Interceptors, NATO training, at proteksyon laban sa cyber attacks sa pamamagitan ng European Peace Facility. Unti-unting isinara ng bansa ang mga dating kahinaan. Sa kabila ng ilog, iba ang kwento sa Transnistria. Tumatanda na ang kanilang puwersa, luma ang gamit, at marupok ang supply. Sa labanan, kitang-kita ang hindi pagkakapantay-pantay. Ang Khobas na ammunition depot ang malinaw na halimbawa ng pagbagsak na ito. Sa loob ng maraming taon, ito'y simbolo ng matibay na kontrol ng Moscow sa rehiyon. Layunin nitong paalalahanan kung sino ang makapangyarihan. Pero ngayon iba na ang kwento. Sa Khobas na, may higit 20,000 toneladang Soviet na pampasabog sa mga lumang warehouse. Sobrang luma na ng mga ito para mailipat ng ligtas. Masyadong delikado para magamit. At sobrang mahal para mapanatili. Ang dating imbakan ng lakas ay naging bundok ng panganib. Ang Rusya, nahirap na dahil sa digmaan at mga parusa, ay hindi na kayang pasanin ang bigat nito. Taon-taon, ipinapangakong aalis, pero di natutupad. Dahil hindi pinapasok ang international na inspektor, nananatiling nakaselyado at nabubulok ang imbakan. Imbis na panangga, pabigat na ang Khobos na, isang kalawangin na paalala ng mga napawalang saysay na pangako. Monumento ng kapangyarihang di natutupad ang sariling banta. Ipinapakita ng imbakan ang kahinaan, hindi kapangyarihan, na sumasalamin kung paano naging marupok ang kontrol ng Moscow at may mas malalim na ibig sabihin ang Khobos na. Mas mabilis mawala ang impluensya kaysa teritoryo. Kahit hawak mo ang lupa, kung takot, subsidya, at pangako lang ang batayan, unti-unti itong humihina. Walang dramatikong pagbagsak, walang biglaang pagguho. Sa halip, unti-unting nawawala ang kahalagahan, piraso-piraso, hanggang sa ang mga babala at talumpati ay tunog, hungkag na lamang. Pag nagsimula na ang proseso, wala nang banta ang makakapigil dito. Nag-aalala ang ibang rehiyon. Kung di kayang kontrolin ng Moscow ang Transnistria, ano ang mangyayari sa Donetsk, Luhansk, or South Ossetia? Nakakabahala para sa Kremlin na ang dating matibay na sistema ay maaaring masira dahil sa kapabayaan, sobrang pagpapalawak, o kabiguan. Para kay Putin, hindi lang ito lokal na issue. Ipinapakita nito ang limitasyon ng lumang kasangkapan ng Rusya. Takot, pagdepende, at hybrid na kontrol ay epektibo lang kapag natutugunan ang araw-araw na pangangailangan. Pinapakita ng Transnistria ang mangyayari kapag hindi ito natupad. Nag-a-adjust ang tao. Naghahanap ng paraan mabuhay. Hindi garantisado ang katapatan. At nawawala ang saysay ng salita kapag kuryente, gasolina, at trabaho ang kailangan. Ang tahimik na pagkawala ng Transnistria ay sumisira rin sa imahe ng Rusya sa ibang bansa. Pinapalambot nito ang mga pahayag ng pagiging permanente at pagiging maaasahan. Ipinapakita nitong kahit matagal ng hawak ng Moscow ang isang lugar, maaari pa ring mawala. Nabasag ang ideya na laging tumutupad at hindi bumibitaw ang Rusya. Hindi na kayang balewalain ang pagbabagong iyon. Noong Disyembre, 15 kumilos ang Moldova laban sa kapangyarihan ng Rusya sa enerhiya. Inanunsyo ni Punong Ministro Montano ang pagsamsam ng fuel complex ng Lukoil sa paliparang pandaigdig ng Chisinau. Ang lugar na ito ang tanging imbakan at sentro ng pagpapakarga ng gasolina para sa eroplano sa bansa. Kontrolado ito ng Lukoil mula pa noong 2005 at 5 sa loob ng 20 araw,
tuluyan na itong mapupunta sa pagmamay-ari ng Estado. Ang desisyon ay nagmula sa Konseho ng Moldova para sa pagsusuri ng mga pamumuhunan sa mga sektor na kritikal sa pambansang seguridad. Binanggit ng mga opisyal ang malinaw na panganib sa pambansang seguridad at tuluyang inalis ang anumang papel ng Russia sa pasilidad. Ang layunin ay simple at praktikal. Tiyakin ang sapat na supply ng gasolina, protektahan ang isang mahalagang daanan, at alisin ang panganib ng mga parusa o pagkaantala. Simula Nobyembre, pansamantalang kontrolado ng Estado ang pasilidad matapos patawan ng United States ng parusa ang Lukoil. Hindi ito simbolikong hakbang. Ang terminal ng paliparan ay naging monopolyo at hadlang. Tahimik na naaapektuhan ang araw-araw at seguridad ng bansa. Sa pag-angkin muli, ipinahayag ng Moldova na hindi napapayagan ang dayuhang kontrol sa infrastruktura. Ang bansa ay gumagawa ng kinabukasan na hindi kayang sirain ng panlabas na presyon ang tungkulin o katatagan ng rehiyon. Ang pagsamsam sa Lukoil ay bahagi lang ng mas malaking pattern. Sa araw ding iyon, nawala sa Russia ang huling malaking kuta ng gasolina sa Moldova. Humina ang impluwensiyang batay sa enerhiya. Malakas ang protesta ng Moscow. Ngunit wala naman itong tunay na paraan para baligtarin ang desisyon. Pinipili ng Moldova ang soberanya at pakikiisa sa Europa. Isang mahalagang ari-arian sa bawat pagkakataon. Tahimik na pinapataas ng Chisinau ang presyon. Noong Disyembre, ipinatupad ang batas na binibigyan ang Pangulo ng kapangyarihang tanggalan ng pagkamamamayan ang sinumang kasapi ng ilegal na armadong grupo o puwersa ng agresor. Malinaw kung sino ang tinutukoy. Tinutukoy nito ang unit ng seguridad ng Transnistria at mga sundalong Ruso na nagbabantay. Walang malalakas na talumpati o dramatikong kilos, kundi tuloy-tuloy lang ang mensahe. Kung magpakita ka ng katapatan sa Moscow, baka ikaw pa ang managot habang nagagalit sila. Pinalalakas ng Moldova ang sarili sa tulong ng European Union Romania at reforma. Sa pamumuno ni Pangulong Maya Sandu, lumakas ang ekonomiya at depensa ng bansa. Ang dating kahinaan ay naging katatagan. Hindi natuloy ang kinatatakutang pananakop. Lalo pang bumilis ang pagbabago ng Moldova dahil sa digmaan ng Russia at Ukraine na nagpapakita na mas mahalaga ang praktikal na pag-aangkop kaysa sa mga banta. Hindi na sa Moscow na susunod ang kinabukasan ng Transnistria. Sa 30 taon pinatunayan ng Russia na hindi ito madaling bumitaw. Unti-unting nawawala ang impluwensya, hindi sa digmaan kundi sa kapabayaan, labis na pakikialam at araw-araw na pag-aangkop. Muling pagsasama ay nagiging totoo. Lumilipat ang mga tao rito dahil ito ang makatuwirang desisyon sa ekonomiya at lipunan. Maaaring magreklamo ang Moscow, pero wala na itong kontrol. Kaya narito tayo ngayon. Ang dating matibay na kapit ng Kremlin sa Transnistria ay humina. Hindi dahil sa digmaan kundi sa pagpili ng mga tao ng praktikal na tulong kaysa walang saysay na pangako. Ang imperyo ni Putin ay unti-unting nawawala sa lamig, hindi sa apoy. Unti-unting may hakbang patungo sa hinaharap na hindi na kontrolado ng Moscow. Ngayon, sa tuluyang pagpapatupad ng blockade noong 2026 at sa lalong lumalakas na bulong ng pagkakaisa, ang pagkaluma ay naging mabilis na pag-atras. Ang Transnistria, dating simbolo ng kontrol ng Russia, ay ngayon ay lantad at nakaharang. Patunay na bumabagsak ang mga imperyong nakaasa sa iba kapag pumalya ang inaasahan. Problema sa paggawa ng ganitong video, lalo na kung maraming drone strike ang ipinapakita kahit walang nasasaktan, tao man o sundalong Ruso. Madalas dinidemonetize o nililimitahan ng YouTube ang aming mga video. Nitong nakaraang linggo, 4 ang na-demonetize ayon sa YouTube. Hindi gusto ng mga advertiser ang drone strike or frontline footage kaya nililimitahan ang mga video. Pero ito ang realidad ng makabagong digmaan at ito ang digmaang kinakaharap at pilit na nilalampasan ng mga Ukrainyano. Naniniwala kami na mahalagang ipakita ito kaya inilunsad namin ang sariling plataporma, Business Basics, na ginawa namin mula simula kaya walang limitation. Hindi namin kailangang i-blur ang aming drone strike, hindi namin kailangang i-blur ang mga kuha sa unahan, at hindi rin namin kailangang i-blur ang pagkasira ng mga base ng himpapawid ng Russia. Bukod pa rito, wala rin kaming mga patalastas sa gilid. Sa ganitong paraan, hindi namin kailangang i-censor ang sarili namin dahil lang hindi masaya ang mga advertiser sa mga tinatalakay namin. Hindi namin pinopondohan ang gilid gamit ang mga patalastas, pinopondohan namin ito sa pamamagitan ng inyong suporta. Kung interesado ka sa ganitong balita, kung gusto mong mapanood ang videos namin ng walang censorship at makuha ang bonus content na wala sa YouTube, sumali sa basicsinsider.com. Pwede mo ring i-click ang link sa description or i-scan ang QR code sa iyong screen. Sa pagsali, mapapanood mo lahat ng content na na-upload na namin at pati na rin ang mga video na i-upload pa namin sa hinaharap.
Bukod pa dyan, susuportahan mo ang aming coverage at ang aming channel kaya maraming salamat. Ako si Sam at makikita tayo sa susunod.